Welcome to Donmar TV News Channel. Isang masugid na taga-suporta ni Bongbong Marcos na si Atty. Larry Gadon sinupalpal ang paulit-ulit na paninira ni Manny Pacquiao laban kay BBM sa di umano'y nakaw na yaman ng kanilang pamilya. Kahit pa tahimik at tila hindi na pinapatulan ni Bongbong Marcos ang naturang issue, ay ipinagtatanggol naman siya ng kanyang mga taga-suporta. Dagdag pa ni Gadon, sulsul lamang ito ni Coco Pimentel kay Pacquiao na siraan si BBM upang lumipat sa kanya ang mga taga-suporta nito. Bigo ang kampo ni Manny Pacquiao sa kanilang adhikaing pabagsakin si BBM dahil patuloy na tumataas ang bilang nito at laging nangunguna sa lahat ng survey sa buong bansa. Narito ating tunghayan kung paano banatan ni Atty. Larry Gadon ang di umano'y kabubuhan ni Manny Pacquiao at ng kanyang grupo. Wala namang pumapansin na sa ganyan. Kaya lang ako hindi ako makatiis. Kaya ako naglabas ako ng isang video, vlog na sinasabi ko na si Manny Pacquiao, idol ko. Idol ko talaga si Manny Pacquiao at ako'y hangang-hanga dyan. Kaya lang, kung sa pagka-presidente, hindi naman siya pwede. Kasi kulang ang kanyang kaalaman, ang kanyang edukasyon, ang kanyang experience, ang kanyang lalim na pag-iisip sa lahat ng mga bagay-bagay. Si Manny, walang nalalaman yan except yung boxing. Kung matatandaan mo noong ini-interpellate siya ni Senator Drilon at noong meron siya gina-justify na yung pag-increase daw ng ad valorem taxes, sinabi niya, let's add the increase. So, pwede ka ba naman magkaroon ng ganyang presidente, no? Hindi ko nilalait o nililibak si Manny. Kaya lang, dapat naman ay lumagar tayo sa tamang kalagyan. Ipapahamak mo naman ang Pilipinas, ang sambayan ng Pilipino, kung ang magiging presidente ay kagaya ni Manny Pacquiao. Nakita mo nga, hindi siya makapagsalita ng tama. Hindi siya kahit may advisor pa yan, kung yung mismong ina-advise sa kanya, hindi naman niya nalalaman, hindi rin, wala rin lalabas na magandang salita sa kanya. Lalo na sa gawa. Dahil ang presidente ay ang pinakahuling nagdidesisyon sa mga bagay-bagay. Kahit na 5,000 ang advisors mo na nakapaligid sa iyo, kung ikaw mismo ay hindi mo naiintindihan yung bagay, hindi ka makakagawa ng desisyon. Correct. At saka yung sinasabi niya na ibalik yung mga nakaw na yaman ng mga Marcos, na mag-sorry, ganyan, lumang tugtugin na yan. Sigurading turo lang sa kanya yan ni Coco Pimentel. Dahil alam niyo naman si Coco Pimentel, yung kanyang ama ay founder ng PDP Laban at yan ay laban na laban kay Marcos. Dapat niyang maintindihan, lahat ng kaso ng mga nakaw na yaman na sinasabi nila ay na-dismiss na. Sa kabila ng lahat na ang Sandigan Bayan mostly ay mga appointees ni Cory, appointees ni FBR at appointees ni Noynoy. Kung sa tahasang pananalita, ang Sandigan Bayan ay kontrolado ng mga Aquino. Pero na-dismiss pa rin yung kaso kasi sabi nga ng Sandigan Bayan, itong pinakahuling decision nila about 3 months ago, wala namang maipakitang ebidensya na kahit katiting na nagsasabi na merong nakaw na yaman na si Marcos at ang pamilya nito. Meron akong isa pang explanation dyan para lalong maintindihan niya ni Manny Pacquiao. Kasi I'm sure ignorante siya rito sa bagay na ito. Yung 20 years na administrasyon ni President Marcos, ang kanyang naging total budget ay humigit kumulang 400 billion lamang. 400 billion over a period of 20 years. At dyan, nandyan na yung mga sweldo ng mga kawani ng gobyerno, ng mga teachers, ng mga kawal, sundalo, mga pulis, at nandyan na rin yung pinagpagawa ng South Luzon Expressway o SLEX, North Luzon Expressway or NLEX. At dyan na rin nanggaling yung pinagpagawa ng Heart Center, National Children's Hospital, Kidney Institute, Lung Institute, at yung pinagpalawak ng PGH na magmula sa isang building ay naging sprawling hospital complex.
At marami pang Yes. iba, yung mga airport, yung mga eskwelahan na pinagawa ni Marcos, yung mga highway, no? Sa halagang 400 billion, paano mo nanakawan ng Pilipinas? In fact, yung sinasabi nila na meron daw $10 billion si Marcos na bulsa, imposible yon. Dahil yung $10 billion, magkano yon? Ang budget lamang 400 billion over 20 years. Even assuming na walang pinagawang hospital, walang pinagawang kalye, walang pinagawang highway, walang pinagawang pantalan, walang airport, walang sinweldohan ng mga sundalo, walang mga sinweldohan ng mga teachers at mga empleyado ng gobyerno, di kulang pa rin yung 400 billion para makaipon ka ng $10 billion. Ngayon, ikumpara natin yung panahon ni Cory Aquino. Ang naging budget ni Cory Aquino sa loob lamang ng 6 na taon ay umabot ng 1.3 trillion, times 3 nung budget ni Marcos. And yet, ano ang napagawa ni Cory Aquino? Ano? Iisa lamang, yung Ortigas-EDSA flyover. Yung isang side lang, yung from Makati to Green Hills. Kasi yung sumunod, yung sa huli, ay during the time of Erap Estrada natapos yun. Oo. Kaya, nasan yung ninakaw? Kung ano? Paano mo nanakawan ang isang kaban na wala namang laman? Naubos nga dun sa mga proyekto Imagine, if we are going to put up those infrastructure today, kulang dyan yung 400 billion pesos. Mabuti nga, noong panahon na napagawa. Alam mo kasi ang mga Aquino, tutol na tutol sila sa mga infrastructure development. Kasi para sa kanila, kung gusto mong magpunta ng Baguio, maglakad ka. Kung gusto mong magpunta ng Batangas, maglakad ka. Kasi hindi naman nakakain yung simento ng kalsada. Hindi nakakain yung tulay na bakal. No? Kaya wala silang isip sa progreso. Ang gusto nila, Stone Age pa rin ang bansa. Kita mo nung panahon ni Noynoy, lahat ng proyekto ni Gloria, pinatigil niya. So sino nagsuffer? Yung mga tao uli. Mabuti na lamang talaga at si Presidente Duterte ay itinuloy itong mga ito. Kaya napapakinabangan natin ngayon yung mga infrastruktura sa panahon ni Presidente Duterte nangyari. Okay. Kaya yung sinasabi ni Manny Pacquiao. Okay. Okay. Yung sinasabi ni Manny Pacquiao. Okay, yung sinasabi nga ni Manny Pacquiao, ano ito, talagang naging parang luma na nga itong isong ito, nagiging ginagamit lang parang propaganda, politika lang talaga ito. Oo, Mike, at yan naman ay halatang halata na turo lang sa kay Manny Pacquiao yan. Dahil unang-una, wala namang kamalayan si Manny dyan Ibig sabihin ay Yes. wala. Wala yung video ni attorney. Attorney? Oo, Ayan. ayan. Ang nangyari kasi diyan ay si Manny Pacquiao ay isang ignorante sa mga bagay na yan. Yan lahat ay sulsul ni Coco Pimentel. Kahit na... Okay. Ang maganda naman dito, attorney, si Senador, dating Senador Bongbong Marcos, hindi naman siya sumasagot na, no? Parang nasanay na sila ng may mga ganyan. Sabi nga nila, parang lumang issue na binubuhay lang every time na magkakaroon ng eleksyon. Parang ganon, attorney. Oo. Pero kasi this time, this is a presidential election. So ako bilang supporter ni Bongbong Marcos, hindi ako makakatiis na hindi sagutin yan. Dahil alam mo naman, kahit paano, merong mga nakikinig dyan kay Manny Pacquiao at baka naman maloko pa nila yung taong bayan. No? Hindi pwedeng patuloy nilang niloloko ang taong bayan. Okay, attorney, bago ko ipasa kay Jed, kay partner, habol ko lang kasi alam ko ikaw yung, di ba, sumulat ka dito sa local naman muna tayo, Quezon City, taga Quezon City ka rin Itong overpriced sa food pack, alam ko, nag-file na ba kayo ng kaso against Mayor Joy Belmonte? Malapit na, Mike. Malapit na ako mag-file. Oo, anong nangyari dyan? Okay. Binibigyan ko sila ng 15 days na sagutin yung aking sulat at 15 days to provide me with the copies of the documents that I requested. Kasi under an executive order of the President sa yung Freedom Information Act ay yung FOI. Pagka ang isang bagay ay hindi nila naibigay in 15 days, pwede na ako magdemanda. Hinihintay ko na lang na
maano yan, maging lumipas yung 15 days. Oo. At Anong kaso? Anong kaso, attorney? Graft and corruption yun, Mike. Plunder yun. Actually, non-bailable yan. Kasi alam mo, ganito yan eh. Yung mga food packs na pinabili ni Joy Belmonte, Mayor Joy Belmonte, na nagkakahalaga sa kanilang PO, ang nakalagay ay 1,196 o something, no? Yes. Kung titingnan mo yung laman ng bag, at ako mismo naka-receive din nun, no? Iilang dilata lamang at 5 kilong bigas na sa tansya ko, wala pang 5 kilo yun eh. Of course, hindi ko na kinilo. Ang halaga lamang nun, assuming na kumpleto doon sa listahan nila yung pinadala, ang halaga lamang ay 696 pesos. Oo. 350,000 packs yan. So mayroon difference na 179 million pesos. Wow. No? Napakalaking halaga niyan para, at hindi lamang yun, Mike, meron pang kasunod na PO yun na ang naging sobra naman ay 128 million pesos. Kaya ang nangyari dyan ay mahigit 300 million pesos ang kanilang napasobra na pera, na budget doon sa food packs, pero hindi napunta doon sa food packs. So, kailangan nila explain yun kasi yun ang hinihingi ko explanation eh. Nasaan yung pera? Kung ganon ang nirelease nila na pera, bakit ganon lang yung kanilang nabili? Kapag hindi nila na ipaliwanag ng husto yan at hindi na ibigay sa akin yung mga dokumento na hinihingi ko, talaga magdidemanda ako sa ombudsman. At yun bahala na sila doon mag-explain. Dahil yun, mapipilitan silang sumagot doon. Kung ayaw nilang sagutin si Larry Gadon, mapipilitan silang sagutin yung sa ombudsman. Kasi plunder yan, pasok sa plunder. 50 million lang ang plunder, Yes. di ba, attorney? Oo, tama ka, Mike. 50 million and above is plunder and that is non-bailable. Nako. At napakahirap Anyway. i-explain nun. Kung ang difference sana, mga 2 o 3 milyon lang, baka sakaling pwede mo pang ipaliwanag. Pero kung ang difference ayan, nakita mo 'yan, no? Nakita mo yung yan lumalabas, ayun pala, 179. Ayan. Yan, 636 pesos. Oo. Ang Oo. halaga. Oo. Ayan, di ba? Yan, Mike, retail pa yan, ha? Kung bibilhin mo ng wholesale yan, dahil kasi 350,000 pieces, bawat isa, meron pa nga dyan, 3 lata, di ibig sabihin, kung kinuha mo ng wholesale yan, mas mura yan. Mas mura pa yan by about 5 to 7%. So, volume. Ibang presyo pag volume. Oo. Okay. Maaring umabot Bigat ka ng to, ba? 10% ang discount. Pero ganito, attorney, inaangguluhan ng kampo ni Mayor kasi para yung isang araw, nung kailan lang na-interview yung attorney Casimiro, yung office, legal officer ng Office of the Mayor, parang inaangguluhan, politika lang daw ito. Ano man masasabi mo ron? Hindi ka naman kandidato sa Quezon City. Kandidato ka sa national. Oo. Ano yan, Mike? Hindi mo pwedeng sabihin politika lang yan. Numbers yan eh. Pera yan. Yes. Isagot nila yung pera din or yung numbers din. Hindi yung sweeping statement na politika lang yan. Sa buong taon ay tayo ay pinapaandar ng politika. So kung ngayon ako magsalita, hindi na politika yan. Ang kailangan ko dyan ay yung numbers, yung figures, at explanation. Oo. Okay. Kaya hindi ko naman Sige, kalaban si Joy. Hindi naman ako tumatakbo bilang mayor ng Quezon City. Ba't naman nila masasabing politika yan? Senador rin na posisyon. Anyway, attorney, si Jade may mga dagdag na tanong. Partner, si attorney ka doon. Yes, follow up lang po, attorney, doon sa issue lang po ni dating Senator Bongbong Marcos. Ito bang patuloy na paninira baga sa kanya ay malaking bentahe ho ba sa kanyang kandidatura sa pagka-pangulo? Baga lumalakas po ba siya lalo o humihina dahil po sa mga paninira na laban sa kanya? Sa tingin ko, Jade, ay lumalakas lalo. Sapagkat ang mga Pilipino ngayon ay namulat na sila pala ay pinaglololoko at brainwash at inindoctrinate sa mahabang panahon ng mga Aquino at ng mga Dilawan. Ngayon nila napagtanto
na hindi pala naman totoo yung mga sinasabi nila na nakaw na yaman dahil napagdi-dismiss yung mga kaso eh. At yung sinasabi nila na mga martial law victims, wala naman talagang humarap na mga martial law victims para magsabi na naging biktima sila. I-explain ko yan mamaya sa isang kaso. At yung sinasabi nila na mga violations of human rights, mga ganyan, paano ba naman ako nung panahon na yun, buhay na buhay ako, no? Nag-aaral ako ng high school doon sa Far Eastern University. Wala kaming naging problema sa martial law. Yung mga magulang ko, walang naging problema sa martial law. Yung lahat ng pamilya na kaibigan ko, walang naging problema sa martial law. Ang may naging problema sa martial law ay yung mga komunista at mga NPA. Kasalanan nila yun. Kasalanan ni Joma, kasalanan ni Ninoy. Bakit ba sila nanggugulo? Ang tahitahimik ng buhay namin natin, no? Bakit naman sila nanggugulo? Alam na ngayon, na-realize na ng mga tao na kaya na-declare yung martial law dahil kinakailangan. Dahil gusto tayong sakupin ng mga komunista nila Ninoy at nila Joma. At in fact, sila pa yung nagpasabog ng granada sa Plaza Miranda kung saan marami ang nasawi at marami ang nasugatan at nasaktan para lamang mapilitan si President Marcos mag-declare ng martial law at isinisi nila actually yung pagsabog ng granada doon sa Plaza Miranda. Yun pala, lumabas ang katotohanan na si Joma Sison palang nagpabomba noon. Kaya even the most famous street parliamentarian during those days, kagaya nila Nilo Tayag, si Bishop Nilo Tayag, kagaya ni Gary Olivar, yan ay mga numero unang mga komunista noong araw na lahat ay nagsibagbaliktaran. Nung malaman nila na si Joma pala yung nagpabomba ng Plaza Miranda, hindi na nila kinaya ng konsensya nila. Kaya sila ay tumalikod sa komunismo at tumalikod kay Joma Sison at kay Ninoy. Ngayon, kung malalaman mo ngayon na si Bishop Nilo Tayag na dating top NPA at saka top Communist Party official, ngayon ay nagbalik loob sa Diyos at ngayon ay naging pastor at siya ay merong simbahan na kung saan ay kanyang binibigyan ng giya o ng guide ang mga tao upang manumbalik sa paniniwala sa Diyos. At si Gary Olivar naman ay naging information secretary pa ni President Gloria Macapagal Arroyo at naging vice president pa siya ng BDO at lahat yan ay tinalikuran niya yung mga ginawa nila Joma at ni Ninoy. Kasi mga kaibigan ko sila naging kaibigan ko sila nitong bandang huli at bago mamatay si Gary Olivar talagang naging very close kami niyan at sinasabi nga niya na yung panggugulo ni Joma noon at ni Ninoy, yun ang talagang pinakamalagim na yugto ng buhay nila. Na naloko sila. Oo. So, ibig sabihin po, Attorney, kahit na sinisiraan si dating Senador Bongbong Marcos, yung mga Marcos loyalist o mga supporters ay andyan pa rin na hindi po sila nawawala. Patuloy pa rin nadagdagan. Nadadagdagan pa, Jade, kasi yung mga kabataan ngayon na merong access sa social media ay nalalaman na nila ang katotohanan. Kasi dati, nung sila yung mga bata pa, binomba yung kanilang isip ng mga propaganda ng libro ng mga komunista na pare at madre at mga komunista na mga teacher na masama ang martial law, hero si Ninoy, bad si Marcos. Binomba yung kanilang kaisipan. Pero ngayon, na nakakapanood na sila ng mga kakaibang opinion sa social media at yung mismo mga magulang nila nagsasabi na hindi totoo yung mga human rights violations na yan, hindi totoo yung mga nakaw na yaman na yan. Kaya marami ang nadagdag sa mga kabataan na ngayon ay pumapanig kay Bongbong Marcos. In fact, nakaganda rin yung pagtakbo ni BBM as Vice President of Miriam Defensor Santiago. Kasi si Miriam Defensor Santiago ay idolo ng mga kabataan. At magmula nung si Bongbong Marcos ay dinala ni Miriam Defensor Santiago ay nahugasan yung
masamang imahe na ipininta ng mga Aquino laban sa mga Marcoses. Ngayon, kung nadagdagan ng mahigit kumulang 5 milyon ang mga supporters ni BBM, ito ay galing sa parte ng mga kabataan na namulat na ang kanilang isipan. Well, attorney, kasi nga sa social media, pina-fact check po itong mga post din hinggil nga po sa history nga ng mga Marcos. Ano ho bang masasabi ninyo dyan? Kasi naman, hindi ko nga maintindihan bakit itong Rappler ang ginawang fact checker. Samantalang bias na bias yan against not only Marcos but also Duterte and Gloria Macapagal Arroyo. Anything good for the country, anything much better for the country na mga leader, kanilang sinisiraan. Yan nga hindi ko maintindihan sa Rappler. Hindi bale, may araw din yung mga yan dahil pagka ako nakaupo, magtago na sila sa Timbuktu dahil talagang uusigin ko sila. Well, attorney, kasi nga kung may mga trolls nga ang sinasabi ng ilang kababayan natin, yung mga nasa oposisyon naman ay gumagamit ng mainstream media. Yan po, sa tingin ho ba ninyo, ganun ho ba ang nangyayari ngayon? Totoo yan. Sapagkat ang mainstream media, marami sa kanila, hindi lahat, ay bayaran ng mga dilawan. Magmula pa noong panahon ni Noynoy Aquino, naka-payroll yung mga editor ng mga yan. Particularly, itong Inquirer at saka Philippine Star. Mga mga bayaran ng National Democratic Front at ng mga Yellows. Hindi naman nila maitatago yan dahil na kahit kasinungalingan, laban kay Duterte, laban kay Marcos, ay nilalabas nila. At pag mabuti kay Marcos at kay Duterte, hindi nila ipiprint o kaya ititwist nila. Yung mga dyaryong yan ay lumabas yan noong panahon na tinutuligsa ng US ang administrasyong Marcos. Diyan naglabasan yung mga dyaryo na yan dahil sila ay supported by the CIA. Yung kanilang puhunan dyan ay binigay ng Amerika until na makakuha na sila ng mga advertisements, na mga ad placements para sumuporta sa kanilang operations. Malaki kasi ang koneksyon ng CIA sa mga advertising companies dito sa atin. Ang two biggest advertising companies dito sa atin ay pag-aari ng US, no? Itong McCann Erickson at saka yung nakalimutan ko yung isa na kung saan yung mga multinational companies ng mga American companies din ay doon nagpapa-advertise, no? Sila ang humahawak ng kanilang advertising and promotion. So sila yung nag-decide kung saan nila ilalagay yung mga advertisements nila na nagkakahalaga ng daan-daang milyon, ano? Nilalagay nila yan sa ABS-CBN. Now, they toe the line kung ano ang kanilang editorial policy. Kasi kung hindi, babawiin ng mga advertising companies yung kanilang ad placement sa kanilang istasyon o kanilang newspaper. Yan ang nangyari dyan. Kaya nabuhay ang mga opposition media na yan, lalong-lalo na itong ABS-CBN at saka itong Inquirer, Philippine Star, Malaya. Kasi doon sa mga ad placements na pinaglalalagay nitong mga companies, mga US advertising agencies na alaga ng CIA. Kaya tuloy-tuloy ang panunuligsa nila, hindi lamang kay Presidente Marcos, kundi pati kay Gloria Macapagal Arroyo, pati kay Duterte. No? Any president na merong paglaban sa mga pulisiya ng gusto ng US, ay kanilang tinutuligsa sa pamamagitan nitong mga itong mainstream media na napipilitan na sumunod sa editorial policy na gusto ng ito advertising agency kasi yun ang bumubuhay sa kanila. Yun ang bumubuhay. Sila yung nagbibigay ng mga ad placements ng kagaya ng Coca-Cola, Pepsi-Cola, mga Unilever. Yan, alisin mo yung mga advertisements na yan at babagsak talaga ang media company.